Ngayon, yung topic is writing email or writing effective emails and setting up your email campaign from scratch. Tingnan ko lang kung nakikita nyo. Okay. So, yan. Wait lang. Okay, so yan siya. Yan yung topic today. So, recap lang tayo sa episode 7 natin. Di ba, nung Friday ba yun? O nung Friday, ano ngayon? Monday. Sorry, Monday pala. Wednesday pala ngayon. Nung Monday, napag-aralan natin yung episode 7, yung the lifeline for your online marketing campaign, which is email marketing strategy. So, nag-share ako ng isang tool at may nilagay ako na video sa loob ng Online Marketing Made Easy for Pinoy, how to set up your GetResponse tool to get started with email marketing. Okay, so this training today is connected din sa previous training natin. So magkadugtong-dugtong siya. Kaya make sure na panoorin mo or natapos mo or napanood mo yung mga previous na episodes natin para hindi ka ma-lost. Okay? So, ayan siya. Again, ito yung main episodes natin plus may tatlong special episodes or bonus training na ibibigay ko. Okay, so eto, tapos na tayo. So, yan, episode 8 na tayo ngayon. Yan siya. Tapos may dalawang episodes na lang tayo. Episode 9, which will be on Monday. Kasi sa Friday, may lakad kami. At, yun, may dalawang bonus training pa tayo. Okay? So, ito yung previously na sinabi ko na gusto ko na tandaan nyo talaga that the money is in the list. It's the relationship that you have with your list. Okay? At ito naman yung matutunan mo ngayon kung bakit kailangan mong magstay up until the end of this training. So, today you will learn how to set up your own email campaign at tuturuan kita paano i-set up yung first 3 days na autoresponder sequence mo. Kasi ito yung parating tinatanong sa akin kung paano ba daw mag-set up ng autoresponder sequence. At tinatanong din sa akin kung ano yung mga email na pwede nilang isend sa mga subscriber nila para magbigay ng value or para ma-maintain yung relationship. Okay? Tapos magsasend din ako sa group page ng sample template. Yan, si Priscilla nag-ask na mag-join. So, i-approve kita. Approve. So, ask lang kayo na mag-join guys. I-approve ko kayo kasi free lang yung membership for now. Alright, so ito yung matutunan today. So, make sure you have your notes with you. At later on, after this training, ipopost ko yung sample template at yung PDF file nitong training today para may reference ka. Okay? So, make sure na nakuha mo yung email host na shinare ko before, yung GetResponse. So, i-click mo yung link na nakikita mo sa screen dito. 30 days free GetResponse. Okay? At mareredirect ka dun sa, diba, yung shinare ko na tutorial sa group page. Tapos, ito yung makikita mo. Okay? Mag-login ka lang sa getresponse.com. Kung nag-sign up ka na, tapos ito yung makikita mo. Diba? So, ito yung dashboard ng GetResponse. Kita mo, gumawa din ako ng bagong GetResponse account ko para mag-start tayo together from scratch. Okay? So, make sure na yan, mag-sign up ka. Free for 30 days. Don't worry, wala kang babayaran. Libre lang siya for 30 days only. Okay? So, ngayon, paano ka mag-set up ng email campaign using GetResponse na email host? So, pinakauna mong gawin is mag-login, okay, kung may GetResponse account ka na, mag-login sa GetResponse na dashboard mo. Again, that is getresponse.com, i-type mo lang yon. Tapos, mag-login ka using the email na ginamit mo na nag-sign up ka, and then yung password na ginamit mo na nag-sign up ka. Okay? First, yun yung gagawin mo. And then, paano ka gumawa ng email campaign? Kasi yung GetResponse, you can offer limited or you can create limited campaign using GetResponse. Depende kung ano yung niche mo. Kung marami kang niche, like ako kasi I'm planning soon na dagdagan yung niche ko, hindi lang sa online marketing na training for
network marketers, but I'm going to expand the application of this skill or strategy sa ibang niche. So, kung may niche ka about financial services, or kung yung niche mo is about direct selling or health and wellness, parang ganon, or skincare, pwede kang gumawa ng separate na campaign for each niche dito sa GetResponse. Paano gawin yon? Make sure ko lang na nakita yung screen. So, paano gawin yon? Dito yan siya magagawa, 'di ba? Dito, your current campaign by default, ito yung username ng email mo. Okay? Ito yung username ng email mo by default. But pwede kang gumawa ng campaign. I-click mo tong arrow down, tapos create campaign. Okay? So, yung campaign name, depende sa niche mo. Okay? So, example, kasi yung plan ko na campaign is about parang ganito. Okay? So, pwedeng ilagay mo yung name ng campaign or paano ba? Yung health and wellness tips. Yan. Create campaign. Kung yan yung niche mo, okay? So, after mong ma-create yung campaign, ito yung makikita mo. But make sure sa pag-create ng campaign mo, it should be in small letters and one word lang. Small letters and one word. Kung mag-error man siya, hindi ka mapupunta sa part na to, tapos magre-red siya, parang ganon. So, you will know if may error or mali yung ginawa mo na email campaign name, okay, kasi magre-red siya. So, ito yung makikita mo. And yung yung tip ko lang sa'yo, ito, bonus na to. Yung tip ko lang sa'yo, i-edit mo yung campaign setting. I-click mo yung campaign setting. So, kasi sa GetResponse, para ma-send agad yung email sa mga subscribers natin, kailangan muna na i-approve ng subscriber bago nila matanggap or bago sila maging official na subscriber mo. Parang ganun. Example, ikaw kung mag-send ka ng email sa akin, si GetResponse magpapadala sa akin ng email kung i-approve ba kita na magsisend ng email sa akin. Parang ganun. So, pag ganun kasi matagal yung pag-build ng list na yon. So, yung pwede mong gawin dito is pumunta ka sa, again, edit campaign settings, tapos permission. Tapos ito, i-uncheck mo lahat nito para hindi na siya mag-send ng confirmation email sa prospect mo. Para automatic na makaka-receive sila ng email from you. Okay? Without asking them to confirm it. Parang ganon. So, okay lang naman na mag-send ng email si GetResponse para i-confirm nila. But then again, para mas mabilis yung pag-follow up mo sa mga prospect mo, ma-include sila agad sa list mo. Okay? Maging official na subscriber sila sa'yo. I-uncheck mo yan lahat. Okay? Uncheck mo lang lahat. So, after mo i-uncheck yan, mag-auto-save yan siya. So, ganun paggawa ng email campaign. So, kung may dagdag ka na niche, pwede kang mag-create ng another campaign. Okay? Kung financial services, yung campaign name na gusto mo, financial tips, parang ganon. Create campaign. Again, small letters, one word. So, pwede kang mag-create ng as many campaign you want kung marami kang niche. Okay? Kasi pwede mong mag-categorize yung email autoresponder mo by campaign. So, yan, permission, i-uncheck mo yan lahat para hindi na mag-send ng confirmation si GetResponse na kailangan na i-enable or i-allow ni user. So, yan, punta ka sa dashboard. Okay, so ganyan mag-create ng email campaign. Okay, so create ka lang ng campaign. So, campaign per niche. So, para makita mo dito sa dashboard mo yung campaign na ginawa mo, i-click mo lang yung add report. Tapos, yan, choose campaign. Yan, add report. So, makikita niyan siya dyan sa dashboard. So, financial tips. Para makita mo kung may nag-subscribe na sa ginawa mong campaign, 'di ba? So, ganyan lang kadali mo gumawa ng email campaign na 'yon. Okay? So, diyan sa GetResponse. Madali lang talaga siya, promise.
So, next, ito, 15 emails you need to be sending to your email list. So, ito yung next na question nila. Kung ano ba yung mga emails na pwede nilang isend sa subscribers nila. Kasi again, importante, kaya 'di ba sabi ko dun sa email marketing strategy nung episode 7 na the money is in the list, but importante na magkaroon ka ng relationship sa mga subscribers mo kasi yung email marketing, yun yung the way na mag-follow up ka sa kanila automatically. Parang gawing automated yung follow up mo na instead na mano-mano mo silang i-text, mano-mano mo silang tawagan, is i-follow up mo sila through email, through sending email, using email marketing strategy or using GetResponse as your email host. So, yan. Importante na i-follow up sila regularly. Ito yung makakatulong sa'yo, okay? Para hindi ka na mag-isip or hindi ka na mag-spend ng time na mag-isip araw-araw na, hindi ko na follow up si ganito, ganyan. So, itong email marketing strategy, you can follow up your prospects like 500 prospects mo or 1,000 yung prospect mo or yung nasa list mo. Pwede mo silang i-follow up ng isahan. The same time, parang ganon, the same day, kung ano yung sinet mo. Okay? So, ito yung 15 emails that you need to be sending to your list. So, make sure na mag-take note ka kasi ito yung magbibigay sa iyo ng idea kung ano yung mga pwede mong isend sa mga subscribers mo. So, ito, first is yung tinatawag na welcome email. Diba? So, yung welcome email, ito yung getting to know you period. Like, mag-thank you ka lang sa kanila for subscribing or for signing up for your email list. Then, tell them a bit more about you and why your campaign exists. Kung ano yung advocacy mo, parang ganon. Pwede mong bigyan sila ng short lang na description ng advocacy mo. So, what's in it for them? Dapat ganun parati yung iisipin natin what's in it for them, 'di ba? Sabi ko nung episode 7 na always talk about them and begin to build rapport with them. Okay? It's like sa offline na prospecting na kailangan natin mag-build ng rapport. Dito, makapag-build tayo ng rapport sa mga prospect natin by sending welcome email. Okay? Or by sending email regularly. So, ito yung isa sa mga email na pwede mong isend sa kanila, welcome email. So, kailan mo to isi-send? Pwede mo itong isend immediately, okay, after nilang mag-subscribe sa'yo. So, example, ito. Ito yung template na pwede mong gamitin. So, yan. Ipopost ko yung template later sa loob ng group page para makakuha ka ng idea paano gawin yon. So, ito siya, ginamit ko. So, hey, yan. My name is blank and I am the creator of blank. I just want to take a quick second to say hi and welcome you to my email list. Tapos, state mo yung benefit of subscribing to your list. Tapos, pwede ka maglagay ng expectation or what can they expect from you. Tapos, ito, pwede kang mag-ask kung ano yung pwede nilang gawin next. Kung may ginawa kang group page, like nang ginawa ko, you can ask them to go to your group page at maging part ng group page na yon kasi doon ka nag-share ng mga exclusive na training. So, yan, inside that group, pwede ka mag-share ng benefit kung bakit nila kailangan umattend sa group na yon. Okay? So, yan siya. Ito, ginamit ko. Hey, my name is Cyril Pisinable and I am the creator of Online Marketing Made Easy for Pinoy. I just want to take a quick second to say hi and welcome you to my email list. So, pwedeng Taglish, pwedeng Tagalog. So, wala namang masama yun. Kung yung target mo is mga Pilipino. Okay? So, kung komportable ka na English, pwedeng English. Kung Taglish, pwede. Kung pure Tagalog, okay lang. Basta yung target market mo is yung mga taga-Philippines lang, mga Pilipino. Okay, so ito, here's what you can expect from me. Every day, I will be sending you action steps you need to follow so you can start growing your network. Ito, benefit. Start growing your network using online marketing strategy. So again, this is
the very powerful strategy that will help you boost your income, grow your network, and completely eliminate rejection that you need to master ASAP. So here's what to do next. Along with this email, I have an exclusive Facebook group. So inside that group, I posted all the training videos you need to watch so you can get started right away without being overloaded with information. So ito yung benefit, di ba, yung problema kasi ng mga tao pag mag-aral ng online marketing, yung ma-overwhelm or yung information overload. So ito in-explain ko kung bakit hindi sila magkaroon ng information overload kasi I only posted all the resources and tools you need that will help you implement this strategy as early as today. So, join us on this group, go to this link. Yan, call to action. Yan, pag i-click nila yan, napupunta sila doon sa group page ko. Okay, pwedeng ganito yung gawin mo sa welcome email. Okay? So, isa-send ko or ipopost ko yung template later on. So, yan. Pinakauna, pwede kang mag-send ng welcome email. Okay, so yung next, expectation email. So yung welcome email, pwede mong, ito lang, hi, this is Sai, the creator of ganito. I just want to take a quick second to say hi and welcome you to my list. If you're looking for training and benefit, pwede mo itong tanggalin. Yung here's what you can expect from me at i-separate mo or mag-send ka ng separate email for that. Yung tinatawag na expectation email. So, this email should include kailan ka magsasend ng email sa kanila. Like ako, diba, sinabi ko dito, every day, I will be sending you. So, araw-araw ako magsasend ng email sa kanila. Tapos, yan. Kung gaano ka-frequent ka mag-send ng email, ano yung isa-send mo, and yung call to action. Okay? Call to action, parate, like, kung ano yung dapat kasi sa every email na isi-send mo, sa dulo may call to action. It's either i-add ka sa Facebook, pumunta sa group page mo, or i-download yung ebook na binigay mo, or mag-ask sila ng question, or kung may blog ka, pwede mo silang i-redirect sa blog mo. Always include a call to action. Okay? So, yung third na email na pwede mong i-send is yung helping email. So, ano yung helping email? Ito, asking your audience what challenges they're experiencing on your topic not only helps make your job easier, but it also provides you with what exactly your audience wants. Bali, asking them what they need or kung ano yung kailangan nilang malaman. Parang magsa-survey ka sa kanila. Kung ano yung gusto mong malaman, just let me know. Reply to this email, call to action, mag-reply ka sa akin. Kung ano yung topic na gusto mong malaman. Okay? Kasi I'm going to create a topic for that. Parang ganon. Just hit reply or reply to this email para malaman ko. Okay? Pwedeng ganon. Helping email. Diba? Asking your audience what they want. So, asking survey. So, yan siya. Yung next na pwede mong isend is yung getting to know you email. Okay, di ba sa welcome message or sa welcome email, di ba nagpakilala ka? Okay? Sa getting to know you email, pwede kang mag-share ng short story mo or pwede mong i-ask yung mga subscribers mo kung ano yung gusto nilang malaman pa. Okay, it's also like sending survey to them, but you will also share your own experience, parang yung journey mo, 'di ba? Kung paano ka naging successful sa ginagawa mo at kung ano yung gusto nilang malaman, parang ganun. So, getting to know you email. So, asking information about themselves. So, giving information about you and asking information about them. Parang, okay, ito yung experience ko, so I just wanted to ask from you kung ano yung gusto mong ma-experience. Parang ganun. So, yan, getting to know you email. Yan siya. Yung panglima na pwede mong isend. So, favor email. Ito guys, itong 15 emails you need to be sending to your email list. Yung iba dito is depende. Okay? Pwede mong isend after 2 days, after 3 days. Okay? So,
It's, yung purpose niya talaga is mag-build ng relationship para maging consistent yung pag-follow up mo sa kanila at para hindi ka hindi ka maging salesy or hindi maging pushy yung magiging attack mo, 'di ba? Yung pag-ask mo sa kanila na sige bumili ka ng product ko, parang ganun. Kaya ito, importante to, okay? So itong favor email naman is more of asking for a feedback. Kung nagbigay ka ng ebook, 'di ba? Or kung nagbigay ka ng video sa kanila, pwede kang mag-ask ng feedback. Or napanood mo na ba yung like ganito? Or napanood mo na ba yung video na binigay ko sa iyo? Okay? Parang ganun. Pwede bang malaman ko kung ano yung natutunan mo sa video na yon? Okay? So, asking for feedback. Kasi yung feedback nila, pwede mong gamiting testimonial yon. Okay? Or yung feedback na galing sa kanila, positive or negative, it will also help you na mas i-improve yung product mo or improve yung video mo. Parang ganon. So, favor email. Yan. Favor email. So, eto pa, exclusive content email. Yan. So, more of a private information, yung mga private tips or mga exclusive training na pwede mong isend sa kanila. Or kung may secret sale ka or secret discount na hindi nakapost publicly, okay, sa YouTube, sa Facebook, or social media. So, yan yung tinatawag na exclusive content email. Nasa kanila mo lang siya isi-send. Kasi, once na mag-send ka ng exclusive content sa mga subscribers mo, it will make them feel important. Like, hindi sila magsisisi, kumbaga, na nag-subscribe sila sa'yo. Okay? So, yan siya. Pwede ka mag-send ng exclusive na content email. So, any private information, mga ganyan. Basta exclusive. Okay? So, yung next is yung surprise na freebie email. Yung ito. Yan siya, mga surprises. Okay? Kung may bago kang gawang ebook, pwede mo silang i-surprise. Uy, may bago akong gawang ebook. Pwede mong ma-download dito for free. Kasi hindi ko pa siya ni-release sa public. Parang ganon. So, it's more of surprise and then exclusive. Parang combination siya. So, it can be a worksheet, a video, or a tool to help them out. So, something that will come as a nice surprise and remind them that it was a good idea to subscribe in the first place. Yung mga surprise freebie email, like kung may mga flash sale ka, or surprise discount. Diba si Zalora, si Lazada, kasi subscriber nila ako, nagsisend sila parati ng mga exclusive na email or yung mga surprise na mga freebie, parang ganon. So, pwede mong gayahin yon, okay? Yan siya. Especially kung may occasion, di ba? Pwede kang mag-send ng surprise na freebie. Okay? Libre, or mga discounted. So, content email. So, yung mga content email, example, yung content, okay, or yung blog na ginawa mo. Okay? Yun, pwede mong isend sa kanila, or kung may video ka na ginawa, pwede mong isend sa kanila. Ito, ginagamit ko to, content email, may bagong post ako sa blog ko, sinesend ko sa mga subscribers ko. Like, sinasabihan ko sa kanila, uy, may ginawa akong bagong vlog na ganito yung topic, and ito yung benefit nito, kung paano ka nito matutulungan. So, if you want to read the complete post or watch the complete video training, just go to this link. So, link papunta sa blog. Or kung may website ka, kung affiliate ka, like ako, may affiliate kami na website, yung Inspire TV. So, ginagawa ko, sinesend ko din yung link ng website na yon. So, traffic din doon sa website na yon. At kung bumili naman yung mga prospect ko using that affiliate, so may commission ako. So, parang ganon. Yan siya. So, yung next is yung tools email. Okay, ito yung minsan na ginagamit ko kasi 'di ba yung ino-offer ko is online marketing tool. 'Di ba? So, yung mga tools for online marketing na good for beginner. So, yan, pinoposition ko as a shortcut kasi totoo naman talaga na shortcut na yung tool na hindi na kailangan nilang maghanap ng iba
Kasi beginner-friendly na siya. So, kung may tools ka na ino-offer, pwedeng ganito. Tools email. Parang recommendation kung ano yung pwede nilang gamitin. So, value din yon kasi you're telling them kung ano yung pwede, ano yung possible. Okay? You're giving them idea. So, eto, archive email, yung mga list of favorite posts or resources you wanted to share with them. Kung may blog ka, tapos kailangan mo ng traffic or kailangan mo ng audience, pwede mong ilista yung mga favorite na post mo sa blog mo, okay? Pwede mong i-send sa email para ibigay sa subscriber mo, okay? So, kung marami kang gustong i-share sa kanila, pwede mong i-enumerate yon. Tapos, bahala na silang mag-click or pumili kung ano yung gusto nilang aralin doon. At least, yung archive email na yon, kung saan nakalagay yung mga favorite post mo, at least may idea sila kung ano yung working or kung ano yung possible. So, parang ganun. So, yan siya. Archive email. Ito yung newsletter. Diba, in-explain ko na before sa episode 7 na yung newsletter, kung may mga update ka sa product or services mo that you want your list to be aware of, you can send them newsletter or broadcast email. Gaya na sa akin, diba, nung Pasko, since Pasko siya, season, nag-send ako ng letter na Merry Christmas, tapos nag-send ako ng surprise na freebie, which is yung ebook ko. Kasi pwede mo siya i-combine. Pwede mo itong i-combine. So, yun, pwedeng ganun. So, pag Valentine's Day, kung may secret na discount ka na gusto ibigay sa subscriber mo, pwede mong i-broadcast yun. Valentine's Day. Or kahit anong gusto mo. Okay? Kung mag-big sale ka, parang ganun, pwede mong i-broadcast. Okay? So, eto, curated email. Meaning curated, yung paggamit ng resources ng iba or paggamit ng parang gamitin mo yung blog ng iba, i-curate mo, parang ganun. Ito parang explanation ginawa ko. Sharing other people's content. Yan. So, gamitin mo yung content ng ibang tao, isend mo sa email mo. So, okay lang yun. At least, it will give you time na gumawa ng sarili mong content. Yan siya. Pwede ka mag-share ng other people's content. Like, kung may favorite ka na author, tapos gusto mo yung sinulat niya, pwede mong i-share sa email mo. Okay? So, at least may content ka, nakatulong ka sa kanila. So, importante kasi na makatulong ka sa list mo, nagbibigay ka parati ng value. Kung may nakita kang video sa YouTube, pwede mong i-share, i-send mo sa email mo na, uy, ito, malaki yung natulong ito sa akin, pwede mong panoorin. Kung may interview na share yung upline mo or yung sponsor mo or yung member mo, pwede mong gamitin yon, okay? Yung kung wala ka pang nagawang content, pwede kang mag-share ng content ng ibang tao. Yan tinatawag na curated email. Hindi naman necessary na gumawa ka ng sarili mo para makapagsimula ka agad. Pwede kang magsimula agad while ginagawa mo or inaaral mo yung paano gawin yung sarili mo. Sarili mong content, sarili mong blog, sarili mong landing page. Okay? Basta importante nakapagsimula ka. Yan. So, ito pala, yan, may share pala ako dito. Ito, galing to sa isang website ko. Okay? So, yan. Sinamarize ko lang. Ay, hindi pala. Galing to sa isang website kung saan affiliate ako. Okay? So, ito, ginawa ko siyang curated email. Okay? Kasi hindi naman akin tong blog na to, 'di ba? Hindi naman akin yung website na to. Ginamit ko lang siya para makapag-send ako ng value sa kanila. Kasi gustong-gusto ko yung video kasi na to, kaya naisipan kong i-share. So, yan. Example. Siya, nung Christmas pa pala to. Okay, so yung 13, yung buzz email. So, ito yung pwede mong i-share. Buzz email, parang magpapa-excite sa kanila. Ito, if you have something big and exciting coming, you can send this email. Okay, so kung may bago kang project, may bago kayong product, or kung may bago kang
ginagawa, okay, na ebook na ipapamigay mo ng libre, okay? Pwede mong bigyan yung mga subscribers mo ng tip na, uy, may ginagawa akong bago. So, make sure na i-open mo yung email mo para malaman mo kung ano yon. So, I will be releasing that in the next few days. So, make sure na antabayanan mo yung email na yon. Parang ganun. Yung gusto ko kay Frank Kern, kasi Frank Kern yung fina-follow ko na parang father of internet marketing, si Frank Kern. Yung mga email niya, yung secret sale, gusto ko yung nagbabuzz siya na, uy, magkakaroon ako ng secret sale soon. So, make sure na i-open mo yung email mo para malaman mo kung kailan ko i-release. Okay, yung secret sale na yon, so big discount. Parang kinumbine niya yung buzz email tapos yung surprise email na, I mean, yung exclusive na email na magkakaroon siya ng secret sale na exclusive lang sa mga subscribers. Parang ganon. So, yan, pwedeng ganon gawin mo. Okay? Yung favorite things email. So, yan, kung may mga favorite ka na mga stories, yan, kung favorite topic or favorite blog, pwede mong isend sa kanila. Okay? So, it will save you time. Tapos, it will give you time as well para mag-create ng sarili mong content. Parang ganun. So, yan. Pwede mong i-mix-mix to, walang problema. Basta ito lang yung idea na pwede mong isend sa mga list mo para makapag-build ka ng relationship or rapport sa kanila. So, ito, testimonial email. Kung may product ka, tapos may testimonial na binigay yung mga customers mo before, pwede mong isend yung testimonial video or testimonial about your product or services. Yan, para ma-establish yung credibility mo din at yung authority mo. Para mapatunayan mo sa mga subscribers mo or sa prospect mo na nasa list mo that effective yung product mo, na effective yung ino-offer mo. Okay? Testimonial email. Yan, ito yung 15 emails na pwede mong isend sa list mo. So, huwag kang maubusan ng idea, napakarami niyan. Pwede mong i-mix-mix nga yan eh. Basta yung importante dito, yung welcome email, isend mo agad. Okay? Yung the rest, pwede mong isend kahit kailan. Or like after 2 days, after 3 days, pwede mong gawin yun. Basta yung welcome email lang yung kailangan mong isend agad. Okay? Yung the rest, pwede mong isend after 2 days, after 5 days, parang ganon. Okay? So, yan. Ilalagay ko to sa group page natin, yung file na to, PDF ko, para may copy ka. Okay? Okay, so yun guys, yung 15 emails na pwede mo isend sa list mo. So, yan yung mga ideas. Alright? So, next naman, eto. So, paano ka naman mag-create ng autoresponder sequence using GetResponse. Okay, so make sure na naka-open na yung GetResponse mo. Okay, so nakapag-create na tayo ng campaign, 'di ba? Yung campaign na health and wellness tapos financial tips. Okay, example lang 'to. Okay, so pag-create ng autoresponder sequence mo, 'di ba yung autoresponder, yung sinabi ko ganito, scheduled siya. Scheduled. Like first email, second email, third email, fourth email, fifth email. Yan, ganito yan siya. Punta ka sa GetResponse account mo, punta ka sa message sa taas, tapos click mo yung create autoresponder. So, automatic to siyang mag-send sa subscriber mo, depende dun sa sinet mo. Ito, pag i-click mo yung create autoresponder, ito yung makikita mo. So, make sure naka-time-based yan siya. So, on day 0, yung day 0, yan, pwede kang mag-send ng welcome email. So, gaya nito. Welcome. I-copy natin to ha. Yan, itong welcome email na to. Kasi yung welcome email, day 0. So, meaning, the moment na magbigay yung mga subscriber mo ng email nila, matatanggap nila to immediately. Send immediately. Kung gusto mo naman ng
ng specific na time, pwede din. Yan. So, sa campaign na ginawa natin, 'di ba, nag-create tayo ng campaign. 'Di ba sabi ko na pwede kang mag-create ng autoresponder per campaign, depende sa niche mo. So, ito, kung kunwari, itong health and wellness, yung pinili mong campaign na gawa ng autoresponder. So, yung welcome message mo, day 0, marireceive nila, kung mag-subscribe sila ng Monday, marireceive nila on Monday, Tuesday, yan. I-check mo lang lahat yan para walang problema. So, i-click mo yung create new email. Tayo mo na mag-load. Madali lang tong gamitin, actually. So, yan. Yung message name niyan, ito, parang welcome email. Yan. Para ma-classify mo kung anong kind of email to. Since welcome email siya, pwede mong pangalanan ng welcome email. Ikaw lang makakita nito, yung makikita ng prospect mo, yung subject. Okay? So, yung subject, thank you for subscribing. Yan. Tapos, ito, from, okay lang yan siya. So, click mo yung next step. Yung from kasi, yun yung default na email na ginamit mo nung nag-create ka ng GetResponse account. Ito, maganda dito, may mga pre-designed template na siya. So, by niche. So, kung financial services, yung niche mo, yan, may template for that. Kung health and beauty, yan, may template, pwede mong gamitin. Pero kung gusto mong blank, ayan, itong gusto ko, yung start from scratch, kasi gusto ko na gumagawa ko ng sarili kong email na gusto ko na personalize. Yan, start from scratch, tapos itong blank template. Para blank talaga siya. Yan, di ba may instruction to add an element to your email, double-click on a block in the right-hand panel or drag and drop it to the template. So, ito yung meaning niya dito. So, yung pipiliin mo, since text yung gagawin natin, i-click mo yung text block, double click, or pwede mong i-drag tapos drop. Yan. So, i-copy paste natin yung ginawa nating email kanina. Yan. Ganyan lang siya. Pwede kang gumawa ng draft sa Microsoft Word kasi yung ginagawa ko minsan, dinadraft ko bago ko nilalagay sa GetResponse para mabasa ko din siya. Yan. Tapos since ito hyperlink, 'di ba? So gagawin mo, i-highlight mo 'to. Tapos, i-click mo yung parang kadena sa taas para maging link siya. Meaning nun, pag i-click nila to, mare-redirect sila dun sa mismong link or sa group page. So, after nyan, ito yung problema pag nagsisend tayo ng email. Di ba minsan, nare-recognize siya as spam. Okay, para hindi siya ma-recognize as spam using GetResponse. Kasi pag maging spam siya, mapupunta siya dito sa spam folder or sa promotion. Okay, meaning nun, hindi siya agad makikita ng mga prospect mo. Okay? So, yung pwede mong gawin, yung technique dito sa GetResponse, yan, para hindi siya talaga mapunta sa spam folder, para ma-direct siya into inbox, i-click mo tong test message, tapos tingnan mo yung spam score. Galing ko lang yung mukha ko. Tingnan mo yung spam score, okay? Again, i-click mo yung test message, spam score. So, spam score points 2.4 with maximum allowed 5. So, yan. I-explain niya kung bakit spam or dinetect niya as spam. So, ganyan. So, yung gagawin mo, since 2.4 yung spam, kasi yung goal natin dito, as much as possible, is 0. So, gawin nating plain text. So, meaning, plain text lang siya na hindi niya madedetect yung link na nilagay mo. So, i-click mo yung plain text. So, i-click mo tong HTML to plain.
Tapos, itong wrap long lines kasi lumagpas siya dito. Okay? Dapat hindi siya nakalagpas dyan para hindi siya, para mabawasan yung spam score niya. So, close. So, 2.4 kanina, i-check natin yung spam score. Ulit. Diba, bumawas na ng 1.3 na lang. So, okay na yan siya. At least, hindi siya masyadong malaki. Kasi again, kung lagpas ng 5 or kung malaki masyado yung spam score, mapupunta siya dito sa spam folder. Hindi agad makikita ng prospect natin. Diba, may spam folder sa Gmail. Yan. So, yun yung technique na pwede natin gawin sa GetResponse para hindi siya ma-detect totally as spam para mabawasan yung spam score niya. Okay? So, after that, pwede mo i-click yung next step. Yan. So, yan. Save and publish. Okay, diba? Immediately yon. So, select natin yung health and wellness. Ito na yung email natin. So, pwede mong i-preview to kung ano yung itsura niya. Ito yung maging itsura niya pag ma-receive nila yung email. Okay? So, pag i-click nila to, ma-redirect sila dun sa group page ko. Diba? Kasi ito yung ginawa ko. Mali yung link na nagawa ko. Basta ganyan yan siya. Diba? Na-redirect sila dito sa link na ginawa ko. Kasi naka-hyperlink siya. So, ganyan. Parang ganyan. Okay? So, kung gusto mo mag-send ng email, like, after day 1, pwede, i-click mo lang to. May ginawa akong template actually about this. Wait lang. Hanapin ko. Ito, sample follow-up for... Ito, ipopost ko din to sa, sa group page natin. Ito, day 0, welcome email. Day 1, ito, what's your story? Yung subject. So, day 1. Ito yung gagawin natin, send message exactly at. So, may specific na time siya. So, pwedeng in the morning, 6 a.m. So, meaning, itong email na to, after day 1, marireceive nila around 6 a.m. So, yung time travel, kahit saan man sila sa mundo, marireceive ng mga prospect mo, yung email na to, exactly 6 a.m. Kahit anong time zone. Example, diba, sa kasi sa US, pag morning sa atin, gabi sa kanila. Okay? Kahit na iset mo na 6 a.m. to, diba, kung hindi mo i-turn on yung time travel, marireceive nila to sa gabi. Parang ganun. So, kung i-on mo yung time travel, marireceive nila yung email na to the same time nung pag-set up mo, which is 6 a.m. Okay? Kaya importante na i-on mo yung time travel para ma-receive ng recipient or ng subscriber mo at 6 a.m. talaga. So, local time talaga. So, again, click mo yung create new email. So, message name, yung first day email, yan siya. So, getting to know email. So, yung subject, diba, nilagay ko dito, what's your story? So, yung purpose nito is para makapag-build ka ng connection. So, yan, what's your story? So, click mo yung next step. Tapos, again, yung pipiliin natin yung blank template. Kasi mas okay kung, yan, start from scratch. Kung ikaw mismo yung gumawa. Para sa akin lang. Pero kung gusto mo naka-template, okay lang. Yan, blank template. Tingnan mo na mag-load. So, again, double-click yung text block para madagdag siya. Yan. Tapos, again, diba ito yung ginawa ko. So, yan. I-copy-paste ko to. Again, pwede mo, para mas madali sa'yo, mag-draft ka ng gagawin mong email sa Microsoft Word. Kasi yung ginagawa ko, or sa Notepad, para i-copy-paste mo na lang. Yan. Saan ba yun? Okay. Subscriber. Yan. 2 things. Yan, parang ganyan. Tapos again, i-test yung spam score. Dapat 2.4. Dapat mababa. Plain text. HTML to plain.
Basta i-click-click mo lang yan, itong sinasabi ko, para, technique lang naman to sa get response para hindi mapunta sa spam. 1.3 na, di ba? Mababa na. So, click mo yung next step. So, yan. Okay na yung email mo na ginawa. So, ito, they will receive this email on day 1. Okay? After they subscribe to your list. So, around 6 a.m. So, click mo yung save and publish. The same process lang. Okay, the same process lang. Basta yung welcome email lang yung isa-set mo as immediately. Okay? Para ma-receive nila yung email agad. Day 0. So, day 2, pwede kang maglagay. Day 3, pwede kang maglagay. So, pwede mong i-follow itong ginawa ko na follow-up email. Pwede mong gayahin yan para magkaroon ka ng idea. Tapos, gayahin mo yung idea na shinare ko dito sa 15 emails you need to be sending to your email list para hindi ka na mahirapan kung paano mo gawin yung autoresponder mo. Okay, autoresponder siya kasi time-based autoresponder siya kasi automatic na tong magsisend sa subscribers mo kahit 1,000 pa yan or 500 the same day na sinet mo, the same time na sinet mo. So, kahit na nagbabakasyon ka, makaka-receive sila ng follow-up email as long as sinet up mo dito. Kahit na natutulog ka, pwede mo silang i-follow up. Hindi mo na kailangan na mano-mano na mag-send sa kanila ng email or mag-text sa kanila o tumawag sa kanila. Okay, kasi nasa-set up mo na yung mga automated na follow-up sequence mo using autoresponder, using dito. Okay, so yan, pwede kang mag-set as many as you want. Okay, 30 emails, 37, 41. Yan, pwede kang mag-set ng autoresponder mo. Okay, so ganyan gumawa ng autoresponder using GetResponse. Madali lang. Kaya ito yung gamit ko, again, kasi user-friendly siya, beginner-friendly. So kung kailangan mo ng tulong, yan, may live chat dito sa left side. So i-click mo lang yan. Put your name and then your email, tapos click mo yung start the chat. So, may magre-respond sa'yo na support from GetResponse. Okay? So, yan. Yan yung paano gumawa ng autoresponder. But then again, panoorin mo ng paulit-ulit yung training na to para makuha mo or para magkaroon ka ng idea kung paano mo i-set up yung sarili mong email campaign at kung ano yung email na i-send mo. Okay? So, i-review natin yung mga past na training natin. So, Itong training na to, episode 8, connected siya sa episode 7 kasi kasama siya sa funnel. 'Di ba? Yung sinabi ko na funnel, yung parang embudo na shinare ko sa previous na episodes. Yan, tingnan natin dito para makita nyo yung funnel. Yan, ito, yung funnel na to. Okay? So, 'di ba dito na tayo sa step number 5 kasi step number 5 kasi fina-follow up na natin yung prospect natin. So, malapit na tayong matapos. Ito yung funnel. Tapos na tayo sa step 2, step 3, step 4, ngayon step 5. So, panoorin nyo yung mga previous na episodes natin, please. Okay? So, yan siya. So, important note lang, ito, stop leaving your subscribers hanging. So, be creative in sending emails and spend time in creating your emails that will keep them engaged, interested, and responsive. So again, importante na i-follow up natin yung mga prospect natin para ma-remind sila parati kung ano yung offer mo, kung ano yung campaign mo, kung ano yung advocacy mo. Okay? Kasi again, yung majority of our prospects, hindi agad sila bumibili sa atin. They needed time or kailangan ng konting push para makapag-decide sila, para makapag-take ng action. Kasi kung hindi natin sila ma-persuade na okay yung product natin or kailangan nila yung product natin, then hindi ka magkakaresulta. Kaya importante yung follow-up. Okay? So, yan siya. So, assignment, ito, set up your own email campaign, tapos create your own autoresponder series. Okay? So, i-post ko nga sa loob yung, wait lang. Ito, ipopost ko sa loob ng group page. I-download nyo lang dun ha, sa group page yung template
para may paggayahan kayo kung paano gawin yung email sequence. Yan. Sample template. And so, i-download nyo lang dito, okay? Yung sample na follow-up na email sequence. Download nyo lang yan para makagawa kayo agad. Alright? So, next na topic natin, which will be on Monday, para may time kayo na mag-set up ng campaign nyo, tapos create your own autoresponder series. So, Monday tayo mag-resume, okay? So, yung next na topic is blogging for your business. So, we will talk about blogging. So, ito yung mga topic natin. Alright? So, make sure na panoorin mo yung mga previous episodes natin para hindi ka maguluhan. Okay? Kasi again, step by step yung training na to. So, episode 9 na to. So, malapit na tayong matapos. Kaya make sure na mapanood nyo lahat bago mo panoorin itong training na to about blogging. Okay? So, yan. Feel free to post your question below this video kung may mga tanong kayo or kung may gusto kayong malaman, okay? Basta related sa topic natin, online marketing, okay? For beginners, alright? So, thank you again, guys, for watching and for being with me today. So, I hope na mag-take action kayo kasi yun lang talaga magbibigay sa atin ng result. I cannot help you further na makuha yung result nyo kasi there's no guarantee na makuha nyo yung result nyo kung wala kayong gagawin, okay? You need to take action. Kailangan mong gawin yung part mo, which is yung i-apply lahat ng mga natutunan mo dito sa Online Marketing Made Easy for Pinoy na mga training series natin para mag-take effect to sa'yo, okay? So, I'm sure na mag-take effect to sa'yo basta mag-commit ka lang, basta gawin mo lang yung mga kailangan gawin, step by step, okay? At be consistent, para makuha mo yung result na gusto mo, okay? So, there's no overnight success. Kailangan talaga na paghirapan natin. I know na sa umpisa medyo challenging siya, but then again, kung aralin natin na maigi, kung mag-focus tayo sa mga training na to, okay? I'm sure talaga na makukuha niyo yung concept na maiintindihan nyo. Kasi yun din yung ginawa ko before. Again, sinabi ko sa inyo na I started with zero background or zero knowledge sa online marketing. So, I learned it the hard way. That's why I'm doing this training series sa'yo para hindi ka na ma-overwhelmed or para hindi ka na ma-information overload gaya ng nangyari sa akin dati. Kasi pag ma-information overload ka, kung ma-overwhelm ka, mawawala ka sa focus mo, hindi mo na alam kung ano yung gagawin mo. Yung purpose ng training na to, kaya ako dinisect, okay, by episode, para yung matutunan mo lang muna as a beginner is yung mga kailangan mong matutunan, yung mga dapat muna, okay? Yung mga necessary lang, yung mga important topics na kailangan mong malaman as a beginner. Alright? So, yun lang yung gusto kong sabihin. So, thank you so much for, again, watching this video. And kung hindi ka pa member ng close group ko na Online Marketing Made Easy for Pinoy, comment ka lang below or pwede kang pumunta directly sa Facebook. Hanapin mo lang yung Online Marketing Made Easy for Pinoy na close group page. I-approve ko yung request mo. So, free membership lang siya sa ngayon. Make sure na maging part ka ng close group na yon, okay? Para maaral mo to as soon as possible. Alright? So, thank you so much. Again, my name is Cyril Pisanalde. Bye for now. Bye guys and God bless.